Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Nelson, shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ni General Loy. Ito ay nababahala at sinabi, "Kaya ako naparito mahal na Empress at Sect Master Ambrose, upang dala ng ligtas ang isang babae na nagmula sa ibang nilalang." Ang babae na ito ay naging bisita ni Miss Eunice bago pawasakin ng mga kasundaluhan ng Westrington ang mansion. Nang marinig ito ni Ambrose, siya ay nagulat at nabigla. At ganun din si Yvette, at si Ambrose ay nagsalita. "Dinala mo din sa ating imperyo ang ibang nilalang. Alam mo ba ang ginawa mo? Ang babae na ito ay hindi pa natin lubos na kilala. Tulad ng sinabi mo, ito ay bisita lang ni Auntie Eunice. At baka isa pa nga ito ang pwedeng dahilan kung bakit winasak ng Westrington ang mansion ni Auntie Eunice. Hindi ka ba nag-iisip, General Loy? Nagdala ka ng ibang nilalang sa loob ng aking palasyo. Nasaan ang babae na iyon?" Sumigaw si Ambrose at sinabi, "Dakpin niyo ang babae nasa labas na kasakasama ni General Loy." Nang marinig ang sigaw ni Ambrose mula sa loob, ang mga tagabantay sa labas at ang ibang mga kasundaluhan nasa loob na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual, agad-agad na hinawakan si Lynn. At nang makita ni Lynn ang sitwasyon ngayon, siya ay gulat na gulat. "Ano ang ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Hindi ako kalaban ng inyong sekta," sabi ni Lynn. At mabilis na ginapos ang mga kamay ni Lynn. At ang isang sundalo sa labas ay pumasok at sinabi, "Sect Master Ambrose, nakobkob na namin ang babae na iyon. Ano ang nais mong gawin namin?" sabi ng piling sundalo na nagbabante sa labas ng pinto. At nang marinig ito ni Ambrose, siya ay nagsalita, "Papasukin niyo siya at dalan sa aking harapan," sabi ni Ambrose. At nang marinig ito ng piling sundalo, agad ito lumabas para sabihin sa iba na ipasok si Lynn. Maya-maya, mabilis na pinasok si Lynn at dinala sa harapan ni Ambrose at Yvette. Si Lynn ay sobrang galit na galit sa oras na ito. At habang nakaharap siya, kila Ambrose at Yvette, ito ay nabulong sa kanyang isip. Bakit ako tinali ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate? Ano ang nais nilang gawin sa akin? At nakakatiyak ako na ang lalaki na makisig na ito ang kanilang pinuno na si Ambrose. At sino naman ang magandang babae na ito? Hindi pwedeng maging asawa siya ni Ambrose dahil ito ay masyadong nang may edad para sa kanya. Ngunit ito ay nagtataglay ng sobrang kagandahan na para din siyang isang prinsesa. Sabi ni Lynn sa kanyang sarili. Oo, si Yvette ay isang prinsesa ng New World. Kaya ganito na lang din ang kagandahan nito na hindi halos nagbabago. At maya-maya, tuldok, at nang mapansin ni Yvette ang pagtitig ni Lynn, ito ay nagsalita, "General Loy, sa anong dahilan nga bakit ka nagdala sa ating imperyo at pinapasok mo pa talaga ang isang katulad niya sa palasyo?" sabi ni Yvette sa seryosong tono. Nang marinig ito ni General Loy, siya ay nagsalita at sinabi, "Humihingi ako ng paumanhin, mahal na Empress at Sect Master Ambrose. Nais ko lang siyang makausap niyo. Dahil ang babae na ito ay isang prinsesa mula sa lahi ng mga elf. At ito ay espesyal na bisita ni Miss Eunice," sabi ni General Loy. At maya-maya si Yvette ay nagsalita, na kahit na ang babae na iyan ay espesyal na bisita ni Eunice sa kanyang mansion, ay hindi peren natin natitiyak kung ang babae na iyan ay maganda ang hangarin sa ating lahat. Baka tama nga si Ambrose. Baka ang babae pa na iyan ay ang dahilan bakit sinira ng Westrington ang mansion ni Eunice. Sabi ni Yvette, "Sa susunod, General Loy, huwag kang basta-basta magdadala o magpapasok ng sinuman. Lalo na ito ay nagmula sa ibang nilalang.
Kahit na ito ay isang reyna pa o prinsesa. Alam mo na masyado tayong nag-iingat ngayon. Sabi ni Yvette, at si Ambrose ay mamasdan si Lynn. Tuldok, nang marinig ito ni General Loy ito ay nagpasya na lang at nagsabi. Kung ganun mahal na Empress at Sect Master Ambrose, si Prinsesa Lynn ay aking ilalabas na lang ng palasyo at ng imperyo ng Elysium Gate. Sabi ni General Loy, nang marinig ito nila Yvette, lalo na si Ambrose. Ito ay nagsalita habang nakatingin kay Lynn. Hindi mo na siya pwedeng ilabas ng imperyo ng Elysium Gate. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng gawin ng babae na iyan at ng kanyang lahi, kung ito ay hahayaan natin makalabas. Dahil pinasok mo na siya sa ating imperyo lalo na sa aking kaharian. Ang babaeng elf na iyan ay hindi na makakalabas ng imperyo na ito kahit kailan. Baka ang lahi pa ng babae na iyan ay kapanalig ng lahing demonyo. Sabi ni Ambrose, at nang marinig ito nila General Loy at Lynn, sila ay gulat na gulat. Si Lynn ay bamulong sa kanyang sarili at sinabi, ano, ako ay hindi na makakalabas sa kanilang imperyo. Nasaan ka na ba, Vin? Akala ko ay nandito ka kasama si Miss Eunice na. Masyado pala mahigpit ang pinuno ng Elysium Gate lalo na ang Empress na babae na iyon. Ano na lang ang gagawin ko? Nais magpumiglas ni Lynn. Ngunit mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ng mga piling sundalo na nagbabante sa loob ng palasyo ni Ambrose. At si Lynn ay tumingin ng masama kay Ambrose at nagsalita. Ikaw, pakawalan mo ako. Wala akong balak na gawin na masama sa inyong imperyo. Pumayag ako dalan dito ni General Loy upang makita ko ang aking nobyo at si Miss Eunice. Wala akong ibang dahilan pa para magtungo ako dito. Sabi ni Lynn. At nang marinig ito ni Ambrose siya ay tumawa. Haha, sino naman ang iyong nobyo? At bakit mo sa aming imperyo hahanapin ang iyong nobyo? Kahit na anong sabihin mo. Hindi ako isang bobo para malinlang mo. Bilisan niyo ikulong niyo ang babae na iyan. Sabi ni Ambrose. At samantala, si Eunice ay nakarating na din sa imperyo ng Elysium Gate. At ang sports car nito ay biglang naubusan ng gas. Habang ito ay papalapit na sa imperyo ng Elysium Gate at ito ay nagsabi. Bakit ngayon ka pa naubusan ng gas, kailan malapit na ako, at wala nang nagawa si Eunice? Kung hindi ang lumabas ng kotse at nagpas siya itong maglakad. Ilang hakbang na lang din naman ay nasa harapan na ako ng imperyo ng Elysium Gate. At si Eunice ay naglakad na. Ilang minuto ang lumipas si Eunice ay nakarating na sa harap ng imperyo ng Elysium. At ang mga kasundaluhan ay nakita ito. Miss Eunice, ayos ka lang ba? Saan ka nang galing mukhang pagod na pagod ka? Sabi ng isang sundalo na nagbabante sa labas. At si Eunice ay nagsalita. Galing ako sa aking mansion. At nais ko makausap si Ambrose, may mahalaga ako ibabalita sa kanyan. Sabi Eunice, nang marinig ito ng sundalo na nagbabante sa labas ng imperyo ng Elysium. Ito ay nagpasyadalan si Eunice sa loob. Bumaba ito sa kabayo at sinabi, Miss Eunice, nais sana kita dalan sa loob. Ngunit hindi kami pwedeng umalis sa pagbabante dito sa labas. Tuldok, maaari mo na lang gamitin ang aking kabayo. Upang madali kang makarating sa palasyo ni Sect Master Ambrose. Sabi ng sundalo nagbabante sa labas, nang marinig ito ni Eunice siya ay ngumiti at nagsabi. Salamat sa iyong kabaitan. At ito ay sumakay na ng kabayo at pumasok sa loob ng imperyo. At nagbukas ang malaking gate ng imperyo ng Elysium. At si Eunice ay tuluyan ng nakapasok at ito ay tumungo sa kaharian ni Ambrose. Samantala sa loob ng kaharian ni Ambrose. Nang marinig ni Lynn ang sinabi ni Ambrose. Ito ay lubos na nagalit at sinabi. Ayoko gawin ito, ngunit hindi kayo naniniwala sa akin. Sabi ni Lynn. At maya-maya, dahan-dahan na hinimok ni Lynn ang kanyang spiritual na tinataglay. Dahan-dahan lumabas ang spiritual ni Lynn at ito ay pataas ng pataas. Nang maramdaman nila Ambrose, Yvette, General Loy at ng mga piling tagabantay. Ang spiritual ni Lynn ay lumalakas ng lumakas. Sila ay nagulat at nakatingin ng mabuti kay Lynn. At si Lynn ay nagpas siyang ilabas na niya ang tunay niyang kakayahan. Upang makaalis siya sa loob ng imperyo ng Elysium Gate. Oo, kanina ginamit lang ni Lynn ang 50% niyang kakayahan na spiritual. Habang ito ay nakikipaglaban sa daan-daang kasundaluhan ng Westrington lalo na kay General Furds. Ngunit ngayon alam ni Lynn ang Elysium Gate ay hindi basta-basta sekta at ang pinuno nito na si Ambrose ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual.
Kaya mas minabuti ni Lin na ilabas na ang lahat ng kanyang spiritual upang makatakas at makaalis. Sa pagtingin ng lahat kay Lin sa pagkabigla, biglang sumabog ang lakas ni Lin sa kanyang katawan. Ang mga piling sundalo na nakahawak kay Lin ay nagsitalsikan. At ang mga ito ay tumama sa haliging pader sa loob ng trono ni Ambrose. Nang maramdaman ni Ambrose ang spiritual na lakas ni Lin, sila ay gulat na gulat. Lalo na ang makita nila ang katawan ni Lin ay pinalilibutan ng kuryente. At si Ambrose ay napamura sa kanyang sarili at sinabi, "Ano? Ang babae na ito na nagmula sa lahi ng mga elf ay nagtataglay ng sobrang lakas. Na kahit ako ay mahihirapan na talunin ito." At si General Roy ay gulat na gulat din. Ang prinsesa ng mga elf ay ganito pala ang kanyang tunay na kakayahan. Hindi na ako magugulat, dahil ang daan-daan na kasundaluhan mula sa Westrington ay kanyang pinagpapaslang at ang general ng mga ito ay kanyang inalisan ng ulo. Ngunit sa mga oras na iyon, hindi ganyan kalakas ang kanyang spiritual. Kaya pa pala niya palakasin ang kanyang spiritual ng ganito, sabi ni General Roy sa kanyang sarili. At si Lin ay nakatayo sa harapan ni Ambrose at sinabi, "Sinabi ko na sa inyo, hindi ako isang kalaban ng inyong sekta. Nandito ako dahil dinala ako ni General Roy upang makita ko ang aking nobyo." Nang marinig ng lahat ang sinabi ni Lin, sila ay bumalik sa ulirat. At si General Roy ay biglang naalala na ang nobyo na tinutukoy ni Lin ay si Daryl. Nang magsisalita na sana si General Roy at sabihin na ang nobyo na tinutukoy ni Lin ay si Daryl, biglang kumilos si Ambrose at inatake si Lin. Sa bilis ng kilos ni Ambrose, mabilis itong nakarating sa likuran ni Lin at ang primordial nito ay tinapik ni Ambrose. At sa mga oras na ito si Lin ay hindi nakakilos. At dahan-dahan bumaba na ang spiritual na tinataglay ni Lin. At ito ay sobrang paggulat at sinabi, "Ikaw, bastos na pinuno ng Elysium Gate. Masyado kang tuso. Hindi ka lumaban ng patas." Sigaw ni Lin at nang marinig ito ni Ambrose siya ay nagsalita ng walang pasensya na tono. "Kung nais mo matalo ang iyong kalaban, hindi laging lakas ang iyong papairalin. Kailangan mo maging matalino sa lahat ng aspeto lalo na kung ikaw ay nakikipaglaban at malalagay sa alanganin sitwasyon. May tinataglay kang ang sobrang lakas, na kahit ako ay iyong ginulat. Ngunit kulang ka pa sa talinong," sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ni Lin, naalala niya ang sinasabi lagi ng kanyang ama na si Master Ken, na hindi lagi ang lakas ang papairalin. Dapat gumamit ka din ng katalinuhan upang magtagumpay sa labanan. At sa mga oras na ito, si Lin ay biglang na-miss si Master Ken. At ito ay tumulo ang luha sa mga oras na ito. Nakita ng lahat ang pagtulo ng luha ni Lin. Nang mapansin ni Ambrose, Yvette, General Roy at ang mga piling sundalo ng Elysium ito. At, si Yvette ay medyo nagbago ang aura. Ito ay nakaramdam ng habag sa kanyang puso. At siya ay bamulong. Bakit napaluha ang babae na ito? Matapos sabihin ni Ambrose ang mga salita na iyon. At si General Roy ay nagsalita, "Miss Lin, humihingi ako ng patawad. Ikaw ay napunta sa ganitong sitwasyon ng dahil sa akin. Dahil sa dinala kita dito. Para makita mo si Master Daryl at si Miss Eunice, ikaw ay napahamak pa." Sabi ni General Roy sa malakas na tono. Nang marinig ng lahat ang sinabi ni General Roy, sila ay lubos na gulat lalo na si Ambrose. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!